Okay, para sa ating mga kasamahan na mga vlogger, as a chairman po ng OFW Assistance Advocates, sulit Duterte tayo. Nalulungkot lang ako dahil sa tagal na ng panahon na mula nang umuwi ako ng Pilipinas, na lumapit dito sa administrasyon na to, wala pong naibigay na itulong sa aming mga OFW about sa problema namin sa mga balikbayan boxes. Kaya sa lahat po ng mga taga-panood ninyo, please, vote straight to the Duterte. Dahil wala nasaan yung action nila? Talamak na po yung problema namin sa balikbayan boxes scam, pero nasaan yung administrasyon? Wala po yung administrasyon na yun. Tinutulungan pa kaming mga OFW, wala pong gustong tumulong sa amin. Hanggang pabalik-balik na lang ako ng Senado, Congress, Bureau of Custom, wala pong nangyayari. Until now, plano na lang nilang i-donate sa DMW at si DMW na lang yung mag-contribute para sa mga OFW natin. Kaya sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating mga vloggers, solid DDS, bumuto po tayo ng totoong may malasakit sa kapwa natin Pilipino at totoong may malasakit sa OFW. Huwag po tayong masisilaw dun sa 1,000 na ibibigay sa iyo, 10,000 ibibigay sa iyo, tapos pag nanalo, hindi mo na kayang lalapitan. Hindi kagaya nung pag bumuto ka nung straight talaga doon sa tao na walang ginawa kundi tumulong sa ating mga kapwa Pilipino at kapwa OFW. Kaya panawagan sa inyo, ulitin ko ulit ha, panawagan sa inyo, vote straight tayo para sa ating Pilipinas, para magbalik ulit natin yung pagbabago. Kasi ngayon talamak na pati OFW biktima na rin. Kung ito lang sa panahon ni Tatay Duterte na nangyari itong balikbayan boxes, matagal na pong nasa Malacanang ako. Baka pinatawag na ako sa Malacanang ni Tatay Digong para solusyonan itong problema sa balikbayan boxes. Yun lang. Mayroon bang gusto mga magtanong sa inyo? Hindi pa rin sir, tapos ba yung wala yan? Problema sa balikbayan boxes? Wala pa rin until now Hindi pa rin natapos yung problema sa balikbayan boxes. Hanggang ngayon, plano ng Bureau of Custom, i-donate na lang sa DMW, tapos si DMW na lang ang mag-asikaso para ma-forward to sa mga OFW natin at sa pamilya ng OFW. Yes, sir. Ano po ba yung sir, pagkakaiba po ng Administrasyong Marcos at saka ng Duterte? And nangyari din po ba ito, yung mga ganitong problema po ng mga kababayan natin, mga OFW, nung panahon po ni Tatay Digong? Nung sa panahon ni Tatay Duterte, nasa abroad pa ako niyan, kakauwi ko lang naman ng 2013. Wala akong naranasan sa tagal ko, 13 years na kasi akong OFW advocates, leader. Wala akong naranasan na may lumapit sa akin na napakaraming balikbayan boxes issue. Kasi gaya ng sabi ko, kung ito sa panahon lang ng ating mahal na Tatay Duterte, matagal na pong tapos to. Actually po, yung mga bagahe po ng mga OFW, hindi po biro to ha. Ang iba po, umabot na po ng 2 taong mahigit. Meron din akong hawak, magta-3 taon na mahigit. Kaya ang panawagan ko sana sa Legislative at sa Senado, sana naman po, simulan nyo na yung investigasyon para sa balikbayan boxes dahil gusto naming mga OFW matuldukan nito ang problema na to. Ayaw namin na magiging practice ito, na okay lang palang i-abandon na kasi i-auction naman ni Custom. Pagkatapos ng i-auction ni Custom, po pwedeng i-donate ni Custom sa DMW. Ayaw naming maging practice ito. Ayaw ko to na maging practice. Kaya nga gusto ko magkaroon ng investigasyon sa Senado, Congress, para gumawa sila ng panibagong batas, bagong batas, para proteksyon sa mga balikbayan boxes ng mga bawat OFW. Dahil unang-una, pinaghirapan po namin yan. Pinaghirapan po ng OFW yan, hindi po biro yan. Na sa loob ng 2 taon, pinag-iipunan po yan ng OFW. Yes po. Sir, meron na po ba kayong mga senador na nilapitan dito po sa problema po na ito at sila ba'y tumatakbo ngayon? Actually, napakarami po.
At abangan nyo yan sa Chef OFW Motovlogs. Maglalabas ako ng kinain ko, karapatan naman natin yan. Lahat ng nilapitan ko na hindi umaksyon, please lang, huwag nyo na pong ibuto. Babanggitin ko po lahat ng mga pangalan yan, at hindi lang, kasi may mga papel po ako. Ako po ang gumawa ng mga letter mismo at dinadala ko sa Senado, sa ilang senador natin, dinadala ko doon. At pinapapirma ko po. Pero ano ginagawa nila? May action ba silang ginagawa? Wala. Until now, wala po silang ginagawa action. Sa panig po sir ng inyo pong grupo, wala po ba kayong binuong party list na ngayon para this coming election? Actually, nung dumating ako last year, plano ko talaga ng OFW Assistance Party List. Ang problema, nung nagpunta na ako sa COMELEC, sa head office natin ng COMELEC, is hindi na ako umabot sa pagpa-file ng mga papers para makapag-apply ako ng OFW party list ko. Kaya Mayroon na yata sir yan, kahapon nandito sila eh. no choice na po ako. Kaya ang ginawa ko na lang is may mahaba pa naman eh. May mga ilang taon pa naman. So sa 2028, bago mag 2028, asikasuhin ko na po yung OFW Assistance Party List. Kasi yung OFW Party List kasi ilang bis na ako lumapit eh. Pero pati Congress ayaw nilang umaksyon. Ang masakit lang, gagamitin nila yung pangalan ng OFW. Wala naman silang ginagawang action para sa mga OFW. Di ba? Tapos gagamitin mo yung 3 letra ng OFW. Hindi ka naman uma-action sa OFW. For what? Kaya nakikiusap po ako sa mga party list na gumagamit sa mga pangalan ng OFW. Parang awa nyo naman. Ginagawa lang nila Huwag naman kayong nagkukunwari na tumutulong sa OFW para sa pansarili nyo. Ang kailangan po naming OFW action, may malasakit at totoong tagapagtanggol ng OFW. Sir, okay lang daw po ba pangalanan nyo yung mga hindi dapat iboto? Even sa Congress daw po. Unang-una yung gumagamit ng sa Congress, yung gumagamit ng pangalan ng OFW. party list. Dahil ilang beses na akong lumapit sa OFW party list, wala po silang ginagawang action. So dapat huwag na iboto. Dapat. Sa senator daw po, sir. Sa senator, hindi ko pa masyadong yung mga listahan, pero nasa akin kasi lahat. Lahat kasi bawat punta ko kasi sa Senado, gumagawa ako ng letter at pinapapipirmahan ko po yun sa kanila. Pinapareceive ko po sa kanila. Abangan nyo po yan at kaibigan ko naman ito, ka-chat ko to. So, abangan nyo po at ilalabas ko rin po yan sa Facebook ko yan. Sir, meron po ba kayo mga politiko po na sinusuportahan? Yung solid talaga ang inyong suporta sa mga politiko? Ako bilang chairman ng OFW, sa buong henerasyon ng Pilipinas, tanging si Duterte lang ang nakapagbigay sa amin ng OFW hospital. Wala nang iba. Sino mga naupong presidenteng may malasakit sa OFW? Wala po. Tanging si Tatay Duterte lang. Pinatigil niya yung tanimbala, pagbubukas ng mga bagahe ng OFW sa airport. Kahit sa Diba? pier, ganun din yan. Kahit sa pier, pinatigil niya yon. Pero sana nga sir, no, mas Tanimbala, pinatigil niya yon. Nagtayo siya ng OFW hospital para sa aming mga OFW. Passports, 10 years. Passport, 10 years. Ano pa? education, libre. Tapos, lisensya pa natin. Sino nakagawa ng lisensya? Ilan taon na ba lisensya natin? Di ba 10 years na rin? 10 years din. Oh, 10 years na. Passport pa. Passport, 10 years. Sino nakagawa nito na henerasyon ng Pilipinas? Pero
Sino nakagawa nito? Mayroon ba na presidente? Wala. Tanging sila tayo digong lang. Tanging si Tatay Duterte lang. Kaya ako po, kaya sa sarili ko, I will solid to the DDS. Alam mo, may panawagan nga sana ako eh. Sana man lang magkaroon ng kahit na isa man lang na representante talagang OFW at totoong OFW at may malasakit sa OFW at tagapagtanggol ng OFW sa Senado o sa Congress para may kakampi naman kami mga OFW. Kaya I hope na makaupo yung ating solid DDS, magkakaroon na po tayo ng kakampi. Kaya dito sa mga ayaw ng investigasyon sa Congress, sa Senado, hintay lang po. Dahil hindi po ako titigil. 2025, pag naupo na po yung mga tao na po pwede kong lapitan, lalapit po ako. At tandaan ninyo, lahat ng sangkot dito sa Balikbayan Boxes, I will force to the Senate, I will force to the Congress na dapat may managot, may makulong, magbayad. Dahil mayroon akong hawak na GC, yung Balikbayan Boxes po nila, nailabas na, naibinta na po kung kanino-kanino. Bakit? Ang katwiran, wala daw pong nag-claim. Wow! Nagpadala ka sa abroad, hindi mo i-claim yung Balikbayan Boxes mo. How come? Sige nga, hintay lang kayo. Hindi pa po tapos ang laban. Baka akala nyo po si Sir Chairman ay titigil sa mga ganito. Kahit pabalik-balik na ako ng Senado, Congress, ayaw nyo simulan yung investigasyon, okay lang yan, walang problema dyan. Pero pag naupo yung mga kakampi namin, mga OFW, hintay lang po. Yes. Sorry sir, yung ako OFW party list na nag-file po kahapon, sa inyo po ba yun? Hindi po, pero kaibigan ko po siya. At nalulungkot nga lang din po ako na sana totoo po silang may malasakit sa OFW. Na hindi sila nila gagamitin man lang yung pangalan ng 3 litra ng OFW para sa pangsarili. Alam mo sa dam mo. Yes, sir, pagka kayo po ay lumalapit po sa mga public servant po natin, kasi ang tagal na po ng problema niyo po na yan eh. Ano po ang nagiging tugon lang nila? Sabi, action. Pero magdadalawang taon na. Sir, ano ba pangalan niyo sir? Kaya naman mga viewers. Jeff OFW Motovlogs po, yung Facebook ko. Yung pangalan ko naman po, Jeffrey Balsa. So Sir Jeff, di ba sumulat na kayo noon sa yung sa hearing? So hindi na po kayo pinabalik simula noon or ano na? Hearing saan? Sa Senado? Sa Senado. Di ba sumulat po kayo? Yes. Opo. Actually, naglabas na po nung time na yon na nagpursige tayo, naglabas na po si Senator Lito Lapid ng resolution number 950. Tapos doon sa resolution na yon, until now, anong buwan na? March 5 po nilabas yung resolution. Anong buwan na po? October na. October. April, May, June, July, August, September, October, 7 months. Samantala po, pag kay Alice Go, Yes. kinabukasan, naglabas ng resolution, kinabukasan, may hearing na. Yun. Kaya Senado, Congress, puro na lang kayo, Alice Go, Alice Go. Sana naman po yung mga tinatawag ninyo mga bagong bayaning mga OFW, sana naman po bigyan nyo ng aksyon. Bigyan nyo naman ng pansin, hindi na lang kayo puro Alice Go. Nasubukan niyo rin po ba dati sir na lumapit kay Sir Rapi Tulfo? Kasi di ba si Sir Rapi Tulfo, 2 beses po. ano po yung naging tugon niya po or ano po sa inyo? Yung unang lapit ko sa kanya, nabigyan naman ng konting aksyon. Pangalawa, pangatlo, wala na rin po. Kaya nakakalungkot.
sa buhay naming mga OFW. So sa ngayon sir, ilang boxes na po or ilang OFW na po ang nawawalan ng balikbayan boxes na hindi po nakarating? Napakarami po. Mayroon tayong Kuwait, mayroon tayong Saudi, mayroon tayong Dubai, mayroon tayong Qatar, mayroon tayong Oman. Worldwide. Well, Siguro sir yung mga pinapadala nila mga service provider ay ang kinakatwiran kasi nila, ang kinakatwiran nitong mga local forwarder natin dito o yung consign na tinatawag logistic na hindi nagbabayad ng tama o hindi nagbabayad yung cargo company sa abroad. dapat Kaya hulihin, sir. yun yung nagiging problema. Ang katwiran ko naman dito, unang-una, as per to the DTI, Department of Trade and Industry, sila po yung nakasulat doon. Kagaya niyan, Blue Bridge, ang nakasulat sa abroad, sa Kuwait. Ang nakasulat naman dito sa Pilipinas is yung, bahin na lang natin yung pangalan, MLab. So silang dalawa na yon ang nakaregister sa DTI. Kasi sir, pag bago ka magpadala sa barangay sa Oman, no, mayroong mga shipping fee, insurance fee yan. Yes po. Yan ang Pero- security mo doon sa bagahe. Isang box mo nagkakahalaga ng mga 50,000. Magkaroon ka man ng insurance, babayaran ka mga 10,000 pesos lang. Hindi, sayang naman. Oo. Pero at least pagka may iguan, mayroon sila. Oo, tama po, tama. Kasi Naranasan na rin ang brother ko lang sa Guanacaste na isang malaking box. Pagdating ng galing sa babagsak dito sa Manila, tapos mapadala sa Manila. Alam mo, ang kinorder ng brother ko yung shipping company sa akin. Kasi wasak eh. Wala na yung laman. Sabi ng kapatid ko, pag hindi mo na talagang ayun. Sir, Sige po. ako, isang question na lang. Isang tanong na lang po, sir. Tropang Bisaya po. Di ba po, si Rapitol po kasi yun ang kanya talagang Siya may campaign. hawak ng chairman ng OFW. So ano lang ba yung mga naging action ni Rapitol po noon? Alam mo, nalulungkot na kaming mga OFW, pati yung mga biktima ng mga balikbayan boxes na pag hindi nag-viral, ay hindi priority. Yun ang, Marami na pa yung yun ang narinig. nakakalungkot, but we need to accept the reality. Totoo po yan. Kaya parang awa nyo na. Huwag nyo naman pong gamitin yung pangalang OFW. Dahil unang-una, kayo dyan sa Senado, kayo dyan sa Congress, magaling lang kayo pag namatay si OFW. Anong ginagawa nyo pag namatay si OFW? Hearing agad sa Senado, hearing agad sa Congress para masabing may mga malasakit kayo sa OFW. Pero nung buhay si OFW, nasaan kayo? Diba? Sorry Ang sir. kakapal naman na pagmumukha niyong gamitin yung OFW. Go ahead po. Is it okay po pwedeng pangalanan ng mga cargo na ito po? Wala akong listahan eh, pero pwede ko sabihin lang. Gusto niyong kahit kunti lang. Huwag naman lahat. Nandito naman sa akin. Unang-una yung Blue Bridge. Company po yon, cargo company po yon na nasa Kuwait. Biktima ng mga balikbayan boxes. Kuwait cargo, Pinas padala. Cotabato Express cargo. Napakarami nito, pero nagtatabon-tabon na lang. Seal Air Cargo from Saudi Arabia. Yung una ha, ano yon? Ako. Naglo-loading.
Yung una from ano yun, from Kuwait. Itong pangalawa yung Sail Air Cargo ano naman to, Saudi. Emerald